ang gawin natin, record din po natin tong ating mga session for today. And kamustahin din natin syempre yung mga kapwa natin trader if kamusta yung kanilang mga trade. Um, ito. So, kamustahin natin yung mga trade. May mga newbie po dito or I mean participants, newly participants sa ating live training or live trading. So, ginagawa po natin tong live trading and training po every day, Monday to Friday, 8 p.m. onwards. Ayan, para yun nga ang goal natin is hindi mawala yung momentum nung learnings, tuloy-tuloy or continuous learning sa ating mga student na gustong matuto about forex and crypto trading, paano kumita, ano nga ba yung mga different strategy or approach. So ayan, lifetime access po ito sa ating VIP channel. Make sure na naka-join ka sa ating VIP channel para sa more updates, training materials, training, and then yung mga ano pa ba, yung mga technical indicators, mga EA, and yung premium signal natin. So yung sa VIP channel natin, magkakaroon tayo ng newly group for a daily signal. Okay, yun yung tinatawag nating premium signal po when it comes to forex market po. So every day yon, time to time may mga binabatong signal, but as of the moment hindi pa natin siya nakokompleto dahil nga po is ongoing pa po yung yung pag-create ng group dun sa ating premium channel mga ka-trader. Okay? Ayan. So kanina guys, since ito yung nagiging reaction ni Gold for today, alamin din natin kung bakit siya bumagsak, magre-reverse ba siya pataas using our SMC, ICT, and Wyckoff trading strategy. Pero ang ating magiging topic muna for today is yung candlestick pattern po. So bakit napaka-importante nung candlestick pattern mga ka-trader? So dito kasi sa candlestick pattern, dito natin makikita yung mga buyer and seller po sa market po. Okay? Diyan natin makikita kung aangat na ba siya, magda-drop na ba siya, pwede ba natin sabayan or hindi. Kaya nga sinasabi ko sa mga student natin dito na sumusubaybay sa ating community, mapa-public or private channel, is kapag magti-trade guys sa gold guys, make sure na tinitignan nyo po yung price. Okay? So dalawa yan. Unang-una is yung presyo nung pairs na trade natin. So let's say sabihin natin sa gold ka nagti-trade. So currently, ang price ng gold is nasa 4,000 ito, 4,030. 4,030, ayan, nag-29 siya. So currently on still bearish momentum po mga ka-trader. Ayan. And at the same time is yung movement po ng candle. Our simplified strategy guys is unang-una is in-identify natin yung level. So kung mapapansin nyo, yung PDL is previous day low. Yung nakaraang low. Okay? Ayan, yan yung nakaraang low which is na-swept niya pababa. So since na-swept niya pababa, ang nangyari or reaction ni gold po dyan, paulit-ulit po itong nangyari kahit i-backtest po natin na kapag nadadaanan niya yung mga levels na yan like the previous day low at yung Asian low for today, once there's a breakout, continuous po yan. Ganun po yan na gumalaw si gold po. So kung naiintindihan mo yung pattern sa market, especially kay gold, kung dito magiging profitable ka, syempre, malalaman mo yung kanyang galaw or behavior ni gold. Kasi every pairs, mga ka-trader, is magkakaiba po yan ng behavior or galaw. So kung tinitingnan mo naman dito, sa gold currently, pa-drop siya. At ano yung mga rason when it comes to technical or fundamental analysis na tinatawag po natin. So umpisa natin into a technical perspective, guys. So first is the level. So kailangan mo lang i-identify yung mga levels like lows and highs, previous day low or previous day high. Dahil diyan po siya nagkakaroon ng liquidity grab po. So paano natin nasabi na nagkakaroon po yan ng liquidity grab? Okay? So kanina, ganito lang kasimple yung ating mga levels na kailangan nating i-identify. So unang-una is yung previous day low or yung nakaraang low niya. Okay? And yung previous day high.
yung nakaraan na pinakamataas or ceiling ng price ni gold. And then, for today, is makikita natin yung pinaka-Asian low at yung London low. Ayan. Kung may Asian low, syempre may ano, Asian high. So, na-identify na natin itong mga low and high for today. And ang goal ni gold or for today is either both side ng Asian high, okay? So, Asian high and London low is magkaroon po siya ng breakout. So, paulit-ulit po yan nangyayari every day, Monday to Friday, basta open ang market. Open si gold. Okay? Ayan. So kahit i-apply nyo siya into forex pairs or crypto pairs, ganun din po yung mangyayari. So napakasimple lang. First is identify mo yung mga level, trend line, ayan, trend line, candle, candlestick pattern, or sabi natin candlestick movement. Session. So dito, every session, titignan natin kung paano siya nagkakaroon ng impulsive movement. Kasi hindi naman time to time na kailangan nating ipilit yung sarili nating mga trades na pumasok agad, mag-enter ako dahil sa tingin ko akit na siya or babagsak. So, ang kailangan mo lang gawin is first is level. Ayan, so na-identify ko na yung level, yung previous day high, previous day low. Nung Friday, kasi Monday ngayon, di ba? Ito yung pinaka-ceiling and bottom ng price ng gold nung Friday. Last week to, guys. And then, second is the trend line. So kung titingnan natin yung trend line niya is downtrend pa rin siya. So dito natin makikita yung clear market structure. I'm looking into higher time frame which is 1 hour time frame. So kung titingnan natin yung clear market structure niya dito guys mga ka-trader is ito yung pinaka high and low, the minor pullback. Nagkakaroon siya ng swing high, swing low, and then another swing high, and then drop ulit. Another swing high, which is today, the Asian high. Minor pullback. Today rin to guys. And then nag-drop. And then, kung titingnan natin dito is nagkakaroon ulit siya ng another swing high. So, ang goal natin is para makapag-buy position tayo, kailangan lang po natin identify itong area na to. Okay? Kung saan nagsa-sideways si market. So currently nagsa-sideways yung price ni gold. Sideways. So nakikita nyo there's a large portion of sabi natin medium portion of bullish candle na nakikita natin dito. Pero kung pumunta tayo like multi-time frame analysis like 15 minutes, kikita natin yung directions niya. So sideways pa rin siya, di ba? So wala siyang pinapakitang clear market structure. So ngayon, bago tayo mag-enter ng ating buy position, kailangan muna nating hintayin siya dito na maswep itong pinaka-liquidity high niya. Alright? Yung tinatawag nating buy side liquidity. So dito, sell side liquidity. So ang goal para makapag-buy ka, kailangan mo siyang hintayin na umakyat, matap, and then retest. So once na-swap itong previous high, there's another corresponding market structure shift. Minsan kasi ang ginagawa natin, hindi tayo makapaghintay. Gusto natin is maglagay na tayo ng ating buy position. So magiging valid yung mga position natin once we wait on that level. So sabihin natin, ito, nag-buy na ako ngayon without confirmation, pero napaka-risky nito. Kumbaga sabihin natin, suicide yung ginagawa nating entry position. So yung mga professional trader, kung bakit sila nagiging consistent, syempre, sinusunod nila or fina-follow nila ang kanilang strategy no matter what happened. Kung gambling mentality kasi, yung ipapairal natin dito mga ka-trader, time to time, magti-trade tayo without confirming dun sa mga level or yung liquidity grab na tinatawag. Okay? So, titingnan natin dito guys. Sabi natin, nag-buy position ako, yung target profit ko until dito. Okay? Ayan. And then yung SL ko. So, sabi natin, pinaka-safe na yung SL dyan. Pero kung scalping, pwede naman kasi nag-up and down lang siya. Pero on a long term, kung gusto natin makakuha ng high quality setup, hintay natin siyang umakyat,
and then retest dito sa pinaka previous high and then the previous low. Kasi ang goal ni gold ngayon is either both side is matamaan yung liquidity. Okay? Ayan. Bago tayo mag-sell, sorry. Bago tayo mag-sell guys, hanapin natin, 'di ba? Sabi natin this is the Asian low. So every time na nabe-break niya yung Asian low is nagda-drop. So good for opportunity na mag-selling. Kaya nga pag pinapakita natin minsan nalilate na tayo din sa ating signal kasi nga ang bilis nung galaw ni gold. Kapag sa mga breakout, ito yung mga hinahanap ko. Ayan. Okay? So nagko-consolidate and then next is you need to identify the fair value gap. So kung magse-sell position ka ulit dahil nakita mo yung market structure niya is paulit-ulit siya. Okay? Ito yung gagawin mo guys. Another fair value gap. Yung sa fair value gap is a large portion yung middle ng tatlong candle na to. Okay? So dito it's a large portion of fair value gap. So I highly suggest ko pag magsisell ka, hintayin mo dito tumama sa fair value gap, magre-retest ka, and then yung risk and reward ratio mo, sabi natin 1:2, 1:3. So diyan ka magbabay. Okay? Kailangan niyang maswep itong mga to. So dito, pwede kang unang mag-retest dito or dito sa fair value gap. And that's the time you need to sell on that particular area ng po mga ka-trader. Ayan. I hope na intindihan po natin yung sa fair value gap. So another fair value gap na naman ang titignan natin dito. So sabihin natin there's a fair value gap kung saan nagkakaroon na siya ng minor pullback. So tignan natin dito guys ha. Okay? So another fair value gap. So sabihin natin nag-top siya dito tapos nag short position ka or either both side. Ayan, yun yung risk and reward ratio mo. So paulit-ulit siya. Okay? So yun yung tinatawag na external and internal liquidity. Yung external liquidity guys, ito yung mga swing high and swing low. Swing high, swing low, external liquidity. Ang internal liquidity naman na tinatawag natin is yung may fair value gap. Pero hindi ganoon na basta-basta tayong papasok doon sa fair value gap. Nagre-retest at kailangan pa rin nating mag-retest on that particular area po, mga ka-trader. Okay? Ayan. So, pansinin nyo, umakit siya. So, papunta siya dun sa fair value gap. So, kung magde-decide ka na mag-sell, hintayin mo siya dito na mag-tap sa fair value gap. And then, you are looking for a large bearish candle na magre-react dun sa fair value gap, mga ka-trader. Ayan. So, I hope moving forward, yan yung magiging i-retest nyo or ibabacktest nyo. Ito, pinaka-simplified and naked price action strategy na ginagamit din natin kapag nagtitrade po tayo, mga ka-trader. Alright? Ayan. So, naintindihan niyo po ba or na ano po natin yung fair value gap? So, marami pa naman tayong ituturo. Pansinin niyo, di ba? Nagkakaroon siya ng minor pullback and then overall, trend niya pa rin naman kasi is bearish trend. Kasi minsan dito nakikita natin, coach, papasok na ako ng buy position kasi may nakikita na akong large portion of candle. Yes, pwede po. Yun yung tinatawag naman nating New York reversal. If matatandaan nyo, dun sa last time or sa last topic natin guys, na kapag galing siya sa Asian session na pa-drop until London session, ang mangyayari pagdating ng New York, meron tinatawag natin na New York reversal. So you have opportunity to buy on that particular session po, which is yung sa kill zone natin. So later tonight, kahit walang news po yan, nagkakaroon po yan ng large volume kasi mostly nandyan pumapasok yung mga institution. So yung kill zone natin into Philippine time is start on 10 to 12 AM na yan. Onwards na po, okay? Ayan, kalagitnaan, 12. So mostly, ganitong oras po ako nagtitrade. Mga ganitong oras like 8, 9, 10, 11, 12. So hindi ko naman siya binabantayan time to time. So naghahanap lang ako ng magandang opportunity. So as a trader, um,
hindi tayo magiging profitable if time to time, 'di ba, nag-execute tayo dahil minsan naapektuhan din yung ating mga emosyon or hindi natin nasusunod yung ating trading plan dahil may chine-chase tayo or hinahabol natin yung mga profit, right? So yun yung unang pagkakamali natin minsan as a trader na kailangan kumita ko ng malaki. Kumbaga, pressure natin yung sarili natin na magkaroon ng malaking profit dahil sa tingin ko, minuminuto or oras-oras is pagbibigyan ako ni market. Okay? So hindi po ganun nag-work sa market po, guys. Okay? So kung gusto niyo mahanap yung mga high probability setup, stay tuned lang sa ating community dahil marami pa po tayong pwedeng maituro in Tagalog records po, mga ka-trader. Okay? So ngayon, naintindihan na natin yung previous day high, previous day low, kung saan yung mga low nung nakaraan at nung pinaka-high nung nakaraan. At yung for today natin, syempre, ito yung naging for today's natin, the Asian high and the London low. So kailangan lang matap either both side, the London low and the Asian high bago tayo mag-enter ng ating setup. Okay? Kasi ito, sabihin natin, continue siyang umakyat. Sige, umakyat siya. Once na nag-top na yan dito sa fair value gap natin, ganito kasi ang itsura nung sa fair value gap, guys. There's an impulsive movement like this one. Okay? So kung titingnan natin into 15-minute time frame, there's a large portion of candlestick. So dito naman na, ito na yung sa fair value gap natin. Okay? So dito sa fair value gap na yan, ito yung valid fair value gap natin, which is yung kalagitnaan ng three impulsive bearish candle, sabi natin. And then, the price would have the wick or yung buntot. So titingnan natin yung buntot dito, guys. Okay? So kung mapapansin nyo, may mga buntot yan. Like this one, ito. Kanina, may buntot. 'Di ba? Tapos, nagre-react na siya dito sa fair value gap and then suddenly bumagsak. Okay? So first attempt, bumagsak. So second attempt, retest, babagsak. Ito na yung dito yung ating sell positions, mga ka-trader. Okay? Nagkaroon ng week ito, guys. Tingnan niyo yung scenario yan. Week, and then magkakaroon ng mga build-up ng candle, nag-top, and then bagsak. So you have opportunity to sell on this area. Ayan. So kailangan nyo lang hanapin yung week niya dito. Okay? Gets mo ba? Kasi ang diskarte ni gold, guys, is nag-a-attract yan ng buyers and then true movement na yung mangyayari. Kailangan lang natin ma-identify yung internal range liquidity like this one. Ito internal range yan, internal. Ito mga external yan. Yung kabuuan, kaya nga siya external. Sa labas, yung internal ito. Okay? Kung external, labas, di ba? Yung price nagpa-fluctuate dito sa buong box na yan. Kapag internal, dito nagpa-fluctuate yung price niya yan. And then suddenly, there's a breakout on that internal range liquidity na tinatawag. So, dyan na pumapasok yung volume and yung mga lots of order, okay, na kailangan nating sabayan. Dito, if you're a gold trader, ang isa lang masasabi ko, di ba? If you're a gold trader, sumabay ka doon sa flow or sa impulsiveness nung candle. Especially dun sa price. Sabihin natin bumabagsak siya. So sumabay ka lang. Wag mong gagawin yung counter trend. So sabihin naman natin dito sa mga ka-trader natin or sa mga student natin, effective po ba sa inyo yung tinuro natin last time like uh, candlestick flow? Okay? Kapag nag-scalping kayo. For scalping, good for scalping 'yon. Pero in a long term, so syempre, mga levels yung titignan natin. Sa tingin niyo mga ka-traders, effective po ba sa inyo yung sino yung nagkaka-profit dito? Kasi may nakita ako nag-profit doon sa ating VIP channel, guys. Effective po ba? And anyone sa ating mga student? Wala? Or hindi pa nag-dinner? Hindi pa nag-dinner yung mga ka-trader natin dito. Ayan. 'Di ba? So kailangan nyo lang isundan yung ating mga flow nung candle po natin. So like this one, 'di ba? So nakikita natin siya umaangat. So ang gagawin mo lang,
para mo confirm like quick scalping. Minsan kasi sinasabi natin, naka-disable yung chat. Sorry. Ayan, sorry, sorry, sorry. Naka-disable pala yung chat. Sorry. Okay, yan. Nakakapag-chat na. My bad, my bad. So, yun, ulitin ko, dun sa mga ka-trader natin, sa mga student natin, especially dun sa ating VIP channel, yung ina-apply nyo itong mga candle movement natin, like impulsive candles, effective po ba sa inyo? Yes, of course, sa tingin nyo guys, di ba? Effective siya. So bakit natin siya na effective yung approach na yun sa gold? Kasi nga si gold, every tip movement niyan, grabing galaw niya, 'di ba? Like 200 or more. Minsan inisip natin, eto late na ako, masyado na siyang pinaka mataas yung price. Minsan natatakot tayo mag-enter. Ito yung pinaka gustong-gusto ko sa lahat, 'di ba? Kung magbabay man ako, susundan ko 'to. Yung risk and reward ko is above or below nung itong candle na to. Depende kung anong candle. So let's say ganyan, quick scalping lang naman, pass entry and exit. Yung target ko hindi naman ganun masyadong kalakihan. So let's say nag-buy ako, 'di ba ang bilis kaka-click ko lang ng buy, etong position ko, umakyat siya kagad. So yun yung mga favorite kong entry model or position, 'di ba? Yan yung ganyan na nakikita ko kasi kung titingnan natin, so 1, 2, 3, yung combo combination tuloy. Triple combination. Triple combination, sorry guys, nung candle yung tinitignan natin dito. Okay, so gaano siya ka-effective kapag mag-scalping tayo sa gold? Napaka-effective for me. Okay? So let's say umakyat siya, tapos ang ginawa mo nag-sell ka. So patay kang bata ka diyan. Okay? Kasi kita mo na yung combinations niya. Nagkakaroon na siya nung greater bullish reaction. Tapos ang ginagawa mo pa rin, nagsisell ka. So hindi po pwede yan dito kay gold. Ang gawin mo lang is sumabay ka dun sa flow, tignan mo yung candle, yung large portion, kung large, medium ba yan na candle. Pero kung ganito na nagkakaroon siya ng doji, wag po kayong papasok kasi napaka-risky po niyan. Okay? Yung doji na yan. Hindi ako pumapasok kapag ganyan. Ganito yung gusto kong pasukan. Minsan kasi pag tinitignan natin chart natin, ito baka pa-reverse na kasi nagkakaroon na ng week eh. Hindi mo pala alam na continuous na yung pag-akyat niya. Okay? Since right now, there's a New York reversal. Magiging valid tong New York reversal natin once na swept itong previous high natin. Kailangan natin siyang mag-retest and then continues. Three white soldier. Yes, exactly. The three white soldier po. Ang dami kasing tawag eh. Ayan. Pwedeng three white soldier, combo, ayan. So, effective rin coach pero need ko pa ata ng adjust siguro excitement or ano pa. Yes, minsan yung excitement natin na ito mag-enter na ako kasi porket nakita ko yung ano na ito, three soldier. Mas okay nga na malate ka dun sa entry position mo no, kung nagbubuli siya kaysa dito sa pinakauna. So, sabihin natin the first and second candle. Okay? So, sa first candle medyo risky pa yung entry position dito kasi dito kumbaga may fake out pa siyang tinatawag. Magiging valid siya sa second or third candle. Okay? So kung dito high risk, dito medium risk, dito low risk na. Ayan. So kung titingnan natin siya sa lower time frame like 15 minute, itong tatlong to, check natin into 1 hour time. Isahan lang siya, right? Okay. Itong sa 1 hour time frame is consists of 3 bullish candle. 'Di ba? Or 3 white soldier po. So ngayon, kung gusto mong mag-enter ng position mo, like tinitignan mo pa kung magiging valid talaga yung bullish niya, is hintay mo yung another or second bullish candle or green candle. Ganun lang naman yan. Kapag nakikita natin na green candle, syempre, umaakyat yung price. Kapag red candle naman, syempre, bumabagsak. Ganun, sabayan lang natin. Kasi pag hindi natin sasabayan like this one, pansinin nyo, kung puro sell position yung ginawa nyo dito, dali tayo dyan. Diba? Kasi umakyat siya. So, first, second, and third candle. First and second. So, kung dito, i-apply din natin siya. So, syempre, hintayin mo lang.
Okay? 'Di ba? Sabi ko nga, yung pinaka-secret recipe natin dito is not just the strategy kasi kahit anong perfect ng strategy mo or kahit anong galing ng backtest mo, kung hindi ka makapaghintay na kung papasok ka na ba or hindi without the validation dun sa based on your strategy, hindi ka magiging consistent or profitable trader. At hinayaan mo lang emosyon mo na i-control ka, 'di ba? Dahil sa takot mo na baka mag-reverse or hindi ka sigurado. Kumbaga, until right now, hinuhulaan mo pa rin yung trade mo, 'di ba? Exactly. Trading is a business. Ang kailangan mo lang dito is you need to wait patiently, 'di ba? Maghintay. Yun yung masasabi kong pinaka-perfect strategy. Of course, with partner with proper risk and money management. Kasi yung sa risk and money management, yung mga SL natin, TP natin, yung willing mong i-loss, i-apply mo sa strategy. Yun yung kumbaga bloodline ng account natin. Kumbaga yung risk and money management, yun yung bumubuhay sa account natin to survive while earning profit. Kasi kung wala tayong proper risk and money management, di ba? We don't have the SL. So sabihin nga natin kahit wala tayong SL pero alam mo kung saan ka cut ng loss, di ba? Yung willing mong i-loss on that trade, mabubuhay yung account mo. Kung ang ginagawa mo is 1 to 3% yung i-release mo on that trade or position, pwedeng pwede, di ba? So ganun siya, guys, mga ka-trader. Ayan. Wait for right timing. Exactly po. Okay? So, yung tinatawag nating top-down analysis, guys, punta kayo ng higher time frame like 4 hour and 1 hour. Yan. I-check natin yung mga swing high and lows and levels. And then the execution will probably on the lower time frame like 5 minutes or 15 minutes. Okay, so like this one. So sabihin natin, di ba? Nagkaroon siya ng price rejections. So nag-buy ka, you have the SL. So safe pa rin yung account mo. Kasi kung hindi ka naglalagay ng SL dyan, okay, most probably is na nag-loss ka na ng malaki. Yung risk and reward ratio mo. Pansinin nyo, di ba? Three white soldier, tapos weak, pero ang momentum kung titingnan natin, it's a uptrend pa rin. Kailangan lang maswep yung mga lows and highs ng candle nito. Okay? So isa pa, guys. Tignan pa natin dito. Itong low na yan, pwede kang maglagay dyan ng SL mo. Okay? Or dito sa pinaka-weak ng mga candle, diyan ka maglagay ng SL mo. Yung hinanap natin dito yung mag-weak. Kasi yung weak, guys, is yung tinatawag na price rejection din minsan. Kumbaga, nandyan yung momentum ng buyer and then suddenly, na-reject yung price. Okay? Paano natin nasabi na yung mga weak is price rejection? So like this one, kung titignan natin na price niya, ito na yung pinakasagad ng price ni gold kanina. Diba? Sabi natin, London low, nag-reject. So buyers in control na, umakyat. So and then next candle is gustong i-take over ng seller but suddenly there's a price rejection pa rin sa week. Continuous. So dito, ang laki ng portion nung ano niya, nung week niya. Okay? So kung hindi nag-play out, scalping yan guys ha, hindi nag-play out yung buy position mo. Ang bilis kasi, to be honest, ng galaw ni gold. Kung hindi nag-play out, na-hit yung SL mo. So ang gagawin mo, huwag kang maglalagay ng buy position mo dito. Ang gagawin mo ulit, shift ka into short position. Tapos SL, ganun. Okay? Pero kung gusto mo ng pinaka-safe talaga, hintay mo yung another 3 soldier. Okay? Like this one. Another bearish and then enter. Ganyan. Yun yung magiging valid. Okay? Or else, there's a fake out, hit SL, yung liquidity hunt, kung paano natin nabanggit na liquidity hunt. Para hindi tayo malito. So let's say, naka-long position ka dito, di ba? Tapos masyadong tight yung SL mo. SL hunt, na-hit yung SL and then suddenly umakyat. Ganon. Pero kung titingnan natin into a higher time frame perspective, di ba?
Umakyat pa rin. Umakyat pa rin siya, guys. Okay? Ito yung magiging batayan natin. Ito, hindi pa siya ganong strong reversal bias. Hindi pa. Ang magiging strong dyan is continuation ng candle. Effect. Ayan. Opo, coach effective. Good evening, 'di ba? So hindi lang dapat yung favorite magbabay ako, magsisell ako. So dapat sumasabay lang tayo doon sa flow. Yun yung pinaka-effective sa akin for me, scalping using this price action or naked price action strategy. Wala akong ibang ginamit, more on candle lang, level, week, fair value gap, imbalance. Ano pa ba? Okay? Top-down analysis like sa 1 hour time frame, yung mga nasa swap na Asian high and low. Ayan. So for today, na-swap niya, di ba? Pansinin niyo na-swap niya yung previous day low, pati Asian low. So kumbaga may binalikan siya dito sa baba after the true movement. Ganun yan, guys. You need to identify the liquidity or else baka ikaw yung maging liquidity sa market. At si gold is one of the most tradable currency, uh, not currency, under commodities, easy, gold po. Bakit? Ang dami nagtitrade sa gold kasi ang bilis magkapera dito. Yan po yung totoo. Yes. At marami, yung iba, na-challenge, na-excite, dahil sa nakikita nilang profit. Okay? Once na naglagay ka ng yung buy position, then suddenly biglang umangat, 'di ba? So ang laki nung naging profit mo. Pero sa akin, if you're a manual trader na gaya ko, don't get like overconfidence dun sa mga trade natin. Dapat maging neutral lang tayo dun sa ating mga profit or magiging loss natin. Okay? Kasi losses is part of the game, guys. As long as you have the account na hawak mo pa rin, you have the balance, naniniwala ko na once you have the loss, makakapa-recover ka pa. Marirecover mo ang account mo kasi may natitira pang balance. Ang mahirap dyan, kapag wala na, as in zero na yung account mo, wala ka nang marirecover. Ang second option dyan is you need to have to deposit. Magdi-deposit ka ulit, di ba? Ganun lang naman yan. Magdi-deposit ka sa ating broker. Isingit ko rin kung wala pa po kayong mga broker at gusto niyo makasali sa premium channel, ayan yung brokers natin sa ano um dito sa chat section, guys. Okay, so up and down siya, undecided pa rin kasi wala pa tayo sa kill zone. Anong oras nga ba yung kill zone nag-start? Which is 10. Ayan, mga 10 PM. Pero kung quick scalping naman yung gusto mo, yan, pwede ka mag-buy or sell dyan kasi ang bilis din ng momentum niya into lower time frame perspective. So simula nung Asian until London, con- continuous yung pag-akyat niya, guys. Pagbagsak niya. At isa rin sa mga rason, guys, okay, isa rin sa mga rason, guys, eto, tingnan natin, asan na eh. Isa rin sa rason when it comes to fundamental. So tapos na tayo dun sa technical. Ito, yung fundamental is for a long term. Okay, analysis to. Hindi lang tayo more on technical na ito, patterns, candlestick. Hindi. Dito kino-combine din natin yung more on economic data na tinatawag or fundamental analysis. But for me, hindi mahirap ang fundamental analysis dahil mas maraming gurus or mentor ang napapadali ang kanilang pagtuturo, 'di ba? Kapag more on technical. Okay, nakastick lang sila more on technical. Pero hindi nila alam ano yung rason kung bakit gumagalaw or bakit nag-decline si gold. Like this one, gold decline as US-China trade optimism offset Fed rate cut bets. Okay, ibig sabihin umaakyat or magganda yung nagre-recover kumbaga sabi natin si US dollar compare kay gold. So kumbaga yung supply nagiging less demand po si gold simula nung nagkaroon siya ng all-time high, nag-decline siya. So nagkakaroon siya ng malaking correction po mga ka-trader. Lagi po natin tatandaan mga ka-trader, kapag umaakyat ang stock market sa US, hindi sa Pilipinas sa US, umaakyat ang stock market sa US, kumbaga ang nangyayari diyan, yung tinatawag nating risk on.
yung mga investor and trader is willing silang mag-risk into stock market compare kay gold as a safe haven asset. Si safe haven asset kasi natin, like si gold, is ginagamit yan for uh, inflation, hedge sa inflation, guys. Kapag mataas yung presyo ng bilihin or produkto, may nagkakaroon ng geopolitical tension or gera or tariff, yung tarification na in-implement ni Donald Trump, it means umakyat yan si gold. Lagi po natin tatandaan yan. Okay? So vice versa. Kung mahina sa stock market sa US, umaangat naman si gold. Baliktad po. Okay? Non-correlated po silang dalawa. At iniisip ng Federal Reserve sa US. Sabi niya dito, rate cut bets. They are expecting a rate cut by the end of this year, mga ka-trader. So kumbaga yung US and China trade tension biglang humupa. Kaya naging less sa safe haven demand assets natin like gold. So ito na yung dapat nating maintindihan, mga ka-trader, kasi ang fundamental analysis is for a long term po siya. Yung mga short term natin, yan, gagamitan natin ng technical analysis like levels, highs and lows, market structures, 'di ba? Saan pa? Ito yung mga ano natin, guys, sa investing.com, Census, diyan ako nagche-check nung mga ano. Hindi mo naman kailangan maging ekonomista dito or magaling sa fundamental analysis. Hanapin mo lang yung mga common words, bakit nagkaroon siya ng pagbagsak, okay? Or bakit siya biglang umangat. Kung titingnan naman natin, pero titingnan naman natin yung overall perspective niya simula nung nagkaroon ng ng news about the escalation ng trade tensions sa US and China, about the tarification, is continuous yung pag-drop niya. So ngayon dito nagkakaroon lang siya ng minor pullback, and then our overall bias pa rin naman is sell position. Okay? Pero kung magbabay ka, syempre hintayin mo yung large portion of candle. Yan yung mga hinihintay ko lang lagi, mga ka-trader. So, dapat yun din yung mga dapat nyong hintayin, okay? Bago kayo mag-enter ng position nyo. Kasi pag nagsa-sideways siya, you don't know kung saan siya pupunta eh. Walang malinaw na structures. Kapag walang malinaw structures, huwag ka munang mag-trade. Ganun lang po yun. Huwag mo na siyang ipilit minsan or i-push yung sarili mo. Kasi ang unang maapektuhan dyan is of course your emotion, kasi tinitignan mo, ito nagkaka-profit na ako. Yung emotions, 'di ba? And then secondly is your account, 'di ba? Yung account mo kapag